Ito ang Eagle's Nest. Sa ibabaw, mistulang karaniwang sinkhole lang ito na may malabong berdeng tubig at natatago sa mga puno. Pero sa totoo lang, sa ilalim nito may malawak na 300 talampakang lalim ng mga kuweba at lagusan sa ilalim ng tubig na paikot-ikot sa kagubatan. Itinuturing itong hindi lang isa sa pinakamapanganib sa Florida, kundi isa rin sa pinakamapanganib sa buong mundo. Sa video na ito, tatalakayin natin ang ilang pinakanakakatakot na insidente dito. Pinapayuhan ang mga manonood na mag-ingat. Libu-libong taon na hindi nadiskubre ang Eagle's Nest dahil iniiwasan ito ng mga katutubong tribo sa takot sa nakakatakot na hukay. Sa Florida, marami pang magagandang bukal gaya ng Buford Springs at Weeki Wachee na malenaw at kaakit-akit. Pero ang tubig sa Eagle's Nest ay kabaliktaran ng kaakit-akit. Malabo ito, parang puno ng mga buwaya. Maraming lamok at garapata at walang indikasyon ng kamangha-manghang likas na yaman sa ilalim ng lupa. Noong dekada 1960 na tuklasan ng cave diver na si Don Ledbetter ang bunganga at matapang na sumisid sa madilim na kalaliman. Gaya ng dati, may mga taong di mapigilan at kailangang silipin ang nasa ilalim. Kalaunan, nang umunlad ang teknolohiya at kagamitan, lumawak ang eksplorasyon lampas sa unang malaking bunganga na tinatawag na main ballroom. Dito nagsimulang mangyari ang mga pagkamatay. Ang kuweba ay may lalim na 310 talampakan. Minsan madilim ang tubig dahil sa natural na pangkulay na tannins. Minsan, kapag maganda ang kondisyon, malinaw ang tubig na parang gin, halos di makita. Parang mahika, parang nasa ibang mundo ka. Nakakaakip, kapanapanabik at delikado. Bumababa ang mga diver sa parang tsimenyang tubo, mahigit 40 talampakan bago makarating sa unang malaking silid na tinatawag na ballroom. Ang ballroom ay isang napakalaki at maluwang na siwang na may sukat na mga 100 talampakan ang lapad. Mula sa silid ng pasukan, may mga lagusan na naghahati pataas at pababa ng agos. Ang mga diver ay dinadala ng agos sa lagusang pababa hanggang 200 talampakan bago ito bumukas sa patayong hukay na 270 talampakan ang lalim. Sa 270 talampakang lalim, may serya ng malalawak na silid at lagusan na pwedeng tuklasin ng mga diver. Ang isang bahagi, tinatawag na bulsa ni John, ay isang makitid at masikip na lagusan na pwedeng magdulot ng claustrophobia. Isa pang bahagi na tinatawag na silid ng kalansay ay nananatiling halos hindi pa naimap at lubang mapanganib dahil sa maluwag na putik at matutulis na bato. Ang lalim na 300 talampakan at hindi tiyak na lagusan ay nagpapahirap sa pagmamapa at pag-oryenta, lalo na habang lumalalim ang mga diver sa kuweba ng pugad ng agila. Kahit hindi pa lubos na namamapa ang masikip nitong masenang lagusan, kilala na ito tulad ng mga libingan ng lumubog na barko at kuweba ng pating sa mundo. Tinuturing ng mga regular na sumisisid sa sinkhole na mapanganib at hamon ang karanasang ito na nadudulot ng stress kahit sa veteranong diver dahil sa putik, dilim at lalim. Ang Eagle's Nest ay kilala bilang isa sa pinakamapanganib na dive site sa Florida at sa buong mundo. Noong isang night dive noong 1980, isang naganap ang unang naitalang trahedya. Nagsimula mag-dive sina Larry Collins at ang 29 anyos niyang asawang si Terry ng 11:05 ng gabi. Noong Sabado ng gabi, naglalakbay sila sa isang tunnel sa ilalim ng tubig nang biglang magkasakit si Terry. Sabi ni Collins, habang nasa tunnel sila sa humigit kumulang 250 talampakang lalim, mahigpit na hinawakan ng asawa niya ang kanyang paa para hindi sila maghiwalay sa masikip at madilim na daan. Nang lumingon siya pabalik sa kanya, nagbigay siya ng okay sign gamit ang kanyang hilalaki at daliri at hinila naman ng kanyang asawa ang kanyang binti bilang senyales na ayos lang siya. Pero sa hindi malamang dahilan, binitiwan niya ang pagkakahawak makalipas ang ilang sandali. Napansin ni Collins na may mali nang iwan siya ng asawa. Kwento niya, napansin niyang wala na sa bibig ng asawa niya ang air regulator. Sa kabila ng pagsubok niya ibalik ito sa bibig ng asawa at bigyan ng oxygen, nawalan ito ng malay kaya hindi niya nagawa. Nabitawan niya ng gisinasadyang asawa at di na niya ito natagpuan. Lumiko si Collins at umakyat hanggang masalubong si Jim Bentz, kapwa maninisid, sa 70 talampakan habang abala ito sa pagkuha ng larawan. Ipinahiwatig ni Collins kay Bentz na kailangan niya ng tulong ng asawa at nagpatuloy siyang umahon. Nagdesisyon si Bentz na sumisid ng mas malalim para iligtas ang asawa ni Collins. Si Jim Bentz, tagapamahala ng diving shop sa Crystal River, ay matagal nang gustong tumigil sa cave diving at nagdalawang isip sumama sa trip na ito.
Sa huli, napagpasyahan ni Benz na iyon ang kanyang huling pagsisid. Plano niya na huwag lumalim. Isa lang ang tangke ng hangin ang dinala niya sa ilalim, iniwan ang dalawa sa ibabaw. Si Benz ay taong handang tumulong kahit kanino kahit kulang sa gamit. Hindi na siya nakabalik mula sa misyon na iligtas si Terry Collins. 2 araw matapos ang nakamamatay na pagsisid, natagpuan ng mga tagahanap ang labi ni Jim. Natagpuan ng mga diver ang kanilang hinahanap sa 200 at 50 talampakang lalim ng kuweba at ang katawan ni Terry Collins ay 5 talampakang mas malalim sa sinkhole. Sa kanyang pagsisikap na iligtas si Terry at may ahon siya sa ibabaw, naubusan ng oxygen si Jim sa kanyang nag-iisang tangke at trahedyang nalunod. May tanong pa rin kung ano nangyari kay Terry Collins. Naniniwala ang mga opisyal na nalunod siya dahil sa nitrogen narcosis o rupture of the deep. Kadalasan, apektado ng kondisyong ito ang mga divers na gumagamit ng ordinaryong hangin sa halip na espesyal na gas sa malalim na pagsisid. Nangyayari ang nitrogen narcosis kapag sobra ang naipong nitrogen sa dugo. Nagiging sanhi ito ng pagkalito at maling kilos tulad ng pagtanggal ng face mask o air regulator na ginawa ni Terry. Ayon sa ibang diver, gumamit si Ginang Collins ng decompressed na hangin sa diving expedition niya. Sa kasamaang palad, umpisa pa lang ito ng mga pagkamatay sa Eagle's Nest. Si Brent Potts, 20 mula Tallahassee, ay certified dive instructor at natapos ang intro sa cave diving course. Noong Agosto 1970, natagpuan ng mga rescue diver ang kanyang katawan sa 175 talampakang lalim. Nagka-blackout siya ngayong taon pero tinago niya ito sa mga kasama niyang diver. Naniniwala ang mga kaibigan niya na nawalan siya ng malay habang sumisisid dahilan ng kanyang pagkamatay. Dahil sa masamang reputasyon ng yungib at serya ng pagkamatay, ipinasara ito ng lokal na otoridad mula 1,900 at 99 hanggang 2,003 matapos ilang insidente ng pagkasawi. Sa labas ng bungad ng pugad ng agila, may nakakatakot na karatulan ng Grim Reaper, hawak ang karit na parang handang umani ng kaluluwa. Ayon sa karatula, walang dapat ikamatay sa yungib na ito. Sa komunidad ng mga diver sa Florida, ang sistema ng yungib ay madalas pag-usapan ng may pag-iingat at takot. Ikinumpara ng diving expert na si Bill Ostrike ang kasikatan nito sa nakamamatay na pang-akit ng Mount Everest. Di masukat ang ganda nito pero mataas ang panganib. Sabi ni Ostrike, akala nang ibabaliw ka kapag nag-dive ka sa pugad. Mas maraming kalansay sa ilalim kaysa iniisip ng karamihan. Ngunit sa lahat ng trahedya sa pugad ng agila, iilan lang ang kasing lungkot ng kwento ng magkaibigang John Robinson at Craig Simon. Pareho silang bihasang diver na nagkakilala dahil sa hilig sa underwater exploration. Habang buhay ng kaugnay ang kanilang mga pangalan sa masamang reputasyon ng pugad. Lumaki si John Robinson sa Cave Country at hinasa ang kanyang diving skills habang nag-aaral sa Florida. Nahumaling siya sa pagmaster ng gamit at teknik kaya madalas siyang biruin ng mga kasamang diver dahil sa pagiging metikuloso niya. Dandang oras sa tubig ang tumulong kay Robinson, malampasan ang claustrophobia at pagkabulag sa silt, mahalaga para mabuhay sa nest. Dumating si Craig Simon mula New York sa Florida para tuparin ang pangarap niyang mag-scuba diving. Matapang at karismatiko si Simon at nagpaturo siya sa mga pangunang technical diver gaya ni Paul Heinert. Pinanday ni Simon ang galing niya kaya kinuha siya ni Robinson bilang diving partner sa mas malalim na bahagi ng pugad. Noong 2001 taon, matapos muling buksan ang Eagle's Nest sa diving, muntik nang may trahedya. Si Robinson, habang nasa kalagitnaan ng pagsisid sa pugad, ay naparalisa dahil sa biglaang pag-atake ng matinding kaba. Sa ilang bahagi, napakasikip ng sistema ng mga kuweba sa loob ng Eagle's Nest. Dahil sa sikip, napipilit ang dumaan ang mga divers sa masisikip at nakakatakot na butas. Minsan, hirap silang makalusot dala ang gamit nila. Pinakamapanganib dito ang magulong mga lagusan sa ilalim ng kagubatan ng Florida. Ang Eagle's Nest ay sumasaklaw sa napakalawak na lugar at magkapareho ang itsura ng mga lagusan kaya madalas naiiwan ang mga diver na walang alam kung nasaan sila. Sabi ni Larry Green, ang diver, nababalot ka ng dilim at paikot ang putik. Hindi mo alam kung saan ang taas o baba at hinahanap mo ang labasan na di mo makita. Bukod sa kakulangan ng pandama, pabago-bago rin ang visibility sa Eagle's Nest mula malinaw hanggang walang makita. Minsan kahit eksperto ay biglang nabulag at naglaho ang mga palatandaan. Kahit bagyang pagbikit sa pader ng lagusan ay nagpapalabo na agad sa tubig dahil sa makapal na putik. Sa mga kabadong sandali, nababalot ang dilim at pakiramdam ng pagkakakulong ang mga maninisid.
Hindi rin dapat balewalain ang psikolohikal na epekto sa mga pumapasok sa pugad ng agila. Ang pressure na maiwasan ang pagkakamali at takot sa delikadong kapaligiran ay talagang nakakabaliw. Maari itong bumali kahit sa veteranong maninisid at magdulot ng kalituhan sa pagdedesisyon, lalo na kung kailangan ng malinaw na pag-iisip. Napakadaling maligaw at wala ring ligtas na bahagi kung saan maaari kang mag-orient ng iyong sarili. Sa delikadong kailaliman ng dagat, nanatiling kalmado si Craig Simon habang nagpanik si John Robinson at nahirap pang huminga. Maingat niyang inakay si John pabalik sa kaligtasan sa lugar na puno ng panganib. Parehong natakot ang dalawang lalaki matapos muntik malunod at nag-isip kung ititigil na nila ang cave diving. Dahil sa trauma, nagpahinga sila ng ilang buwan. Pagkatapos makarecover, iminungkahi ni John kay Craig na sumubok ulit mag-dive. Nag-alinlangan si Craig na sumama muli sa diving kasama ang kanyang matalik na kaibigan at nakiusap ang kanyang asawa na tumanggi siya dahil hindi pa rin siya makalimot sa muntik ng pagkamatay ng kanyang asawa doon. Bagamat hati ang loob niya dahil sa katapatan, nagpasya si Craig na tuparin ang kasunduan nila ni John at harapin ang takot niya. Tahimik ang umaga ng tag-init habang naghahanda sina Craig Simon at John Robinson para sa pagsisid sa Eagle's Nest Cave System. Noong Hunyo 2004, hindi alam ng matagal na magkaibigan na yun na pala ang huli nilang pagsisid na magkasama. Kahit gaano kasanay sina Craig at John, sapat na ang maliit na pagkakamali o sandaling pagkukulang sa paghusga para magdulot ng trahedya. Habang sinimulan nila ang kanilang pagsisid, mahigpit nilang sinunod ang mga tamang pamamaraan. Nakatali na ang gabay na lubid, nakaayos ang ekstrang oksiheno at planado ang oras ng pagsisid habang lumalangoy sila sa mas makitid na lagusan na may mataas na kisame. Ang 300 talampakang lalim ng Eagle's Nest ay walang puwang para magkamali. Kapag 10 ulit ang normal na presyon ng atmosfera, mas mabilis ang pagkonsumo ng hangin. Ang mga divers na naliligaw at nakikipaglaban sa disorientasyon at mahirap na visibility ay mabilis na nauubos ang kanilang mahalagang supply ng gas. Kapag nasa kagipitan na sila, nakakabahala kung halos maubos na ang laman ng tangke. Ang plano ni na John at Craig ay may kabuuang oras ng pagsisid na 40 minuto kabilang ng decompression na may layuning marating ang humigit kumulang 1,800 talampakan sa loob ng kuweba sa pinakamalalim na 300 talampakan. Upang matiyak ang kaligtasan, may sapat silang supply ng hangin para sa tinatayang tagal ng pagsisid at gumamit ng dekalidad na mga dive scooter para makagalaw ng mas mabilis. Ang underwater scooter na tinatawag ding Diver Propulsion Vehicle, Underwater Propulsion Vehicle, Sea Scooter o Swimmer Delivery Vehicle ay isang sasakyang pinapagana ng makina na humihila sa mga tao sa ilalim ng tubig upang mabawasan ang pagod sa paglangoy. Tinutulungan ng underwater scooters ang scuba diver, snorkeler at free diver na gumalaw sa tubig nang hindi ganong napapagod at mas tipid sa oxygen. Sina John at Craig ay may mga nakahandang tangke para sa decompression at mga dive computer na nakasuot sa pulso para sa kinakailangang impormasyon. Pagkatapos ng paghahanda nila buong umaga, sinimulan nila John at Craig ang kanilang pagsisid ng 1:00 ng hapon. Bumaba sina John at Craig sa lagusan ng kuweba at inilagay ang mga tangke para sa decompression. Dumaan sina John at Craig sa makitid na tsiminea at nakarating sa entrance room, malaking silid na nag-uugnay sa mga bahaging upstream at downstream ng kuweba. Pinili ni na John at Craig na galugarin ang downstream na lagusan at bumaba hanggang 200 talampakan bago bumagsak sa isang 200 at 70 talampakang hukay. Balak nilang magtagal sa pag-explore ng mga silid bago bumalik para sa decompression stops. Perpekto ang unang kagbaba, walang sablay na paso gaya ng dati nilang nagagawa. Sa ilaw ng headlamp, dahan-dahang bumaba sina Craig at John sa makitid na lagusan papasok sa malaking ballroom chamber. Sabay na sabay sila at madali nilang ginagawa ang mga sanay na galaw. Ipinapakita ng kanilang mga dive computer ang normal na mga pagbabasa sa lahat ng aspeto. Sa ngayon, ayos naman. Habang nawawala ang maputlang liwanag, nagpatuloy sa paglangoy ang dalawa sa madilim na maze ng mga lagusan ng Eagle's Nest. Sa mahigit 40 taon ng pagsisid sa labyrinth na ito sa ilalim ng tubig, kabisado nga ni John ang bawat liko at liku-liko at lubos na nagtitiwala si Craig sa pangunguna ng kanyang kaibigan habang sila'y patuloy na sumusuong papaloob. Dumaan sila sa mga silid at lagusan na parang lumilipas lang hanggang sa wakas ay narating nila ang kanilang destinasyon. Isang silid na walang labasan na angkop na tinawag na John's Pocket. Totoong masikip ang lugar, sakto lang para magkasya ang dalawang maninisid sa loob. Parang pinipiga ng sikip ang kanilang mga tangke. Ang pinakamahigpit at hindi kaaya-ayang bahagi ng kuweba ay naging problema kay Craig noon. Napansin ni John na lumihis ang kasama niya mula sa gabay na linya papunta sa di pa natutuklasang bitak.
Dahil sa sobrang sabik, iniwan ni Craig ang gabay na linya para pagmasdan ng paligid. Ikinampay niya ang ilaw, naghanap ng daan, pero tinakpan nito ng putik mula sa palikpik niya. Kumalat ang pulbos na latak sa tubig at pinabulag siya. Iwinagayway ni Craig ang mga braso, desperadong hinahanap ang linya pabalik pero wala siyang mahawakan. Walang daan palabas, lubos ang dilim at hindi na nakakakita si Craig. Mabilis ang tibok ng puso ni Craig. Siya'y naipit, walang gabay o daan pabalik at paabante sa buhay. Umasang makahanap ng ibang daan palabas, matiyagang naghintay si John sa pagbabalik ni Craig at naghintay pa at naghintay. Hanggang sa kanyang pagkabigla na pagtanto niyang iniwan na siyang mag-isa sa madilim na maze. Nag-alala ang lahat nang di nakabalik sina John at Craig sa oras ng check-in. Napansin ng isang tao na hindi nila nagamit ang kanilang mga stage bottle kaya't nagdulot ito ng alarma. Nagsimula ang rescue team sa paghahanap at humingi ng tulong sa apat na pong diver. Ang matagal ng kaibigan, mentor at eksperto sa cave diving na si Paul Heinert ay nagbigay ng katiyakan sa pamilya ni Craig na hahanapin niya ang mga ito at pumasok siya sa kuweba upang hanapin sina Craig at John. Sa simula ng misyon sa Eagle's Nest, hindi sigurado si Paul sa kanyang matatagpuan. Habang patuloy siyang lumalalim, wala siyang nakitang anumang palatandaan ni na John o Craig. Nalagpasan niya ang 200 talampakang lalim. Sa John's pocket, nakita ng ilaw ni Paul ang diving scooter niya, bahagyang nakabaon sa putik. Katabi nito ay nakahiga ang katawan ni John na ang kanyang gamit ay gumagana pa, ngunit ang kanyang mga tangke ng hangin ay lubos ng walang laman. Sinuri ng eksperto ang dive computer ni John at napagpasyahan nilang nalito siya sa putik kaya hindi niya nahanap ang labasan. Sa huli, naipit siya sa silid. Kahit na sinubukan niyang lumabas, hindi ito nagawa ni John at natagpuan siyang nasa posisyon na nagpapakitang sinusubukan niyang umalis sa kuweba. Hinananap ng mga diver ang bakas ni Craig pero wala silang nakita. Nakapagtataka ring hindi magkasama ang magkaibigan. Hindi natagpuan ng mga diver na tagapagligtas si Craig at ipinagpaliban ang paghahanap dahil sa matinding sama ng panahon. Habang tumatagal, lalong nagiging delikado ang misyon ng paghahanap. Isang diver na tagapagligtas ang dinala sa ospital dahil sa decompression sickness matapos ang maraming pagsisid ng hanggang 300 talampakan at lahat ay nanganganib ding makaranas ng kaparehong mga epekto ng pagkawala ng oryentasyon tulad ng naging sanhi ng pagkamatay ni Terry Collins sa unang trahedya sa Eagle's Nest. Kahit sa mga pagsubok, determinado pa rin si Paul Heinert na hanapin si Craig. Pagdating niya sa John's pocket, dumaan siya sa ibang ruta at nakita ang katawan ni Craig na nakasabit sa linya at lumulutang sa tubig, bahagyang natabunan ng debris. Hindi nakita ni Paul ang guideline na makita niya ang scooter ni Craig, pero hindi ibig sabihin na wala talagang guideline roon. Napansin ni Paul na kapag may scooter ka, gusto mong agad silipin ang isang bagay kahit walang linya. Gayunpaman, pinapataas nito ang panganib ng pag-angat ng banlik at mabilis na paglala ng sitwasyon. Nang iwan ni Craig ang gabay na linya para mag-explore ng gilid na bitak gamit ang scooter, hindi niya alam na tinatakan na niya ang kapalaran niya. Mahigit 10 na ang nasawi sa Eagle's Nest mula 1,900 at 81. At marahil mas nakakagulat pa, karamihan sa mga trahedyang ito ay mga bihasa at may karanasang mga diver. Noong Oktubre 15, 2016 sina Patrick Peacock, 53 taong gulang at Chris Rittenmeyer, 38 taong gulang ay naghanda para sumisid sa pugad. Ang matagal na magkaibigan at diving partner ay lumusong sa tubig gamit ang closed-circuit rebreathers, stage tanks at scooter. May isang ikatlong diver na naroon upang magbigay ng suporta sa ibabaw ng tubig. Sina Peacock at Rittenmeyer ay mga bihasang technical diver, sertipikado sa cave, tree mix at rebreather diving. Nag-dive na sila Peacock at Rittenmeyer sa Eagle's Nest isang araw bago ang insidente nang walang naging problema o aberya. Gamit ang closed-circuit rebreathers, stage tanks at backup gear, sabay lumusong sina Peacock at Rittenmeyer bandang 2:00 ng hapon. May isang diver na naiwan sa ibabaw bilang suporta. Maganda ang simula ng pagsisid nila. Pagkaraan ng 43 minuto, narating ni Rittenmeyer at Peacock ang destinasyon nilang masikip na lagusan na tinawag na Revelation Space. Hindi pa lubos na na-explore ng mga naunang tagamapa ang dead-end na lagusan. Dahil sa pananabik, nagpatuloy ang grupo sa makitid na siwang, ngunit nagkaroon ng sakuna. Naipit ang mga diver sa maputik na lagusan at wala na silang makita sa nakakasakal na pagdidilim. Nagpanik sila at sinubukang pumasok sa ibang daan pero lalo lang silang nasangkot sa mga lubid ng kuweba. Sa ika-61 minuto, naisip ni Rittenmeyer at Peacock na imposible ang pantakas. Iniwan nila ang gumaganang rebreather, senyales ng krisis sa kagamitan.
Sa huli, piniling magkasama ang mga diver sa dilim kaysa lumabas mag-isa. Nang hindi dumating sa oras ang dalawa, agad nakipag-ugnayan ang support diver kay John Bernau, manager ng Cave Country Dive Shop, bandang alas 6 ng gabi. Inutusan ni Bernau ang Florida Underwater Cave Rescue and Recovery Unit na magbuo ng emergency search party. Pumasok ang unang recovery team sa Eagle's Nest mga alas 11 ng gabi. Sumunod ang pangalawang team noong 3:45 ng madaling araw. Dahil hindi nagtagumpay ang unang paghahanap, natagpuan ng mga rescue diver ang parehong bangkay sa kabilang bahagi ng masikip na hukay na tinatawag na revelation space sa loob ng kuweba. Lumilitaw na ang isang diver ay naipit at unang namatay. Isa pa ang nalunod habang nililigtas ang kaibigan sa halip na lumabas mag-isa. Nagpakita ang dive computers nila ng oras na lampas sa limitasyon, senyales ng matagal na pagdurusa at trahedya. Sumunod na araw, maingat kinuha ng mga diver ang natirang kagamitan mula sa kuweba bilang ebidensya. Ayon sa pagsusuri, buo at gumagana ang karamihan ng kadamitan maliban sa isang rebreather na walang laman ang diluent tanks. Sa huli, umahon ang rescue team na walang alam sa nangyari at walang naibigay na ginhawa sa pamilya ni Rittenmeyer at Pickup. Nakita ang mga katawan nila na may suot na mask at katabing tangke. Direktang katabi ng safety line. Hanggang ngayon, di pa rin alam ang nangyari sa huling sandali nila. Maraming salamat sa panonood at sana magkita tayo sa susunod.